Chair Salinas. Good morning, good Umaga. Basta naman ang weekend, okay naman. Masaya, nakaka-relax, saka nakawala ng pagod. Ayun. O, nabang yung araw ng Law Center ni Kuya, no? Mula ngayon tuwing Lunes na at saka Webes. Ayan, nalipat tayo. Ang ating pag-usapan sa Usapang Liga ngayong umaga, recognition of illegitimate child. Ayan. Sino munang magbibigay ng kung ano pong illegitimate dito? Attorney Fredlin. Ito yung under Republic Act 9255 for the act allowing the use of surname of the father by an illegitimate child. Oh. Dahil dito sa batas na to, pwede nang gamitin ng illegitimate child ang apelido ng kanyang ama. Oh. Kahit walang kasal. Kahit walang kasal. Pwedeng gamitin. Kasi, Aida, nung araw, kapag ang anak sa labas, yung walang hindi ko kasal yung ama at ang ina, ang ginagamit ko na apelido yun sa ina. Okay. So, yung dati ang ginagawa ng karamihan, kaaroon tayo ng process sa adoption. Ngayon, hindi na po. Ang bagong batas ay Republic Act 9255. Okay na. Pwede nang gamitin ng bata. Yung apelido ng tatay niya kahit hindi kasal ang kanyang mga magulang. Ano pa po ang importansya ng batas nito? Meron tatlong ways para magamit ng bata ang apelido ng kanyang ama. Okay. Sabihin hindi pala automatic yun? Hindi automatic. Okay. Ano po yung mga kailangang mangyari pa? Ang mga prosesong ito ay tulad ng papadala ng kopya ng birth certificate sa local civil registrar na merong pirma ng ama. Okay. Parang patunay na nire-recognize na talaga ang bata. Okay. Yan yung una. Yung pangalawa ay ang pagpapasa ng public document o ng affidavit na nire-recognize nga ng ama ang kanyang anak at binibigyan niya ito ng pahintulot para gamitin ang kanyang apelido. Ang tawag dito, affidavit of recognition, affidavit of acknowledgement. Okay. Saan po yung pinapadala naman? Sa local civil register. Doon pa rin? Oo. Okay. Saan ipinanganak yung bata. Okay. And yung last Yung last one is yung private document, handwritten instrument ng ama na binibigyan niyang pahintulot ang kanyang anak na gamitin ng kanyang apelido. Sulat kamay yun. Sulat. Hindi pwedeng makanilya? Hindi. Yung pangalawa kasi yung public document tulad ng mga SSS o GSIS documents yun. So kung kulang ang isang requirement doon, hindi pwede? Hindi pwede. Hindi pwede yung dalawa lang, hindi rin pwedeng yung isa lang? Hindi pwede. Okay, dapat tatlo lang. Kung wala po lahat yung mga yun, kunyari may isang kulang lang, wala bang pwedeng pampalit? Bukod kasi doon sa mga dokumentong yon, kailangan din pumunta yung nanay at yung tatay doon sa local civil registrar for interview. Okay. Parang talagang, kasi baka posible may pinasulat lang, pinilit lang yung yung tatay, pwedeng gano'n. So, kailangan personal pa rin, may personal appearance pa rin nung tatay sa nanay. Okay. Ayun pala. So, halos apat pala yun yung importante dapat gawin. At ano pa po? Meron pa bang dapat tayong tandaan? Dito, sa dadagdag sa where to file. Saan Saan po pwede file? Una nga, meron kang affidavit of acknowledgement. Pangalawa, meron kang affidavit to use the surname of the father at birth certificate. Pupunta ko sila sa local civil registry kung saan nakarehistro yung bata. Sa Manila, doon sila pupunta. Isasabit nila yun sa local civil registrar. Pagkasabit ko nila, ang gawain ko ng local civil registry, titignan ko nila sa mga dokumento. Kalawa, titignan ko nila kung mayroong objection o mayroong definition ng ibang partido. At titignan ko nila kung dapat ba na gamitin ng bata yung surname ng father. Matapos nun, magkakaroon pag nakompleto ko nila, magtatatak po ang local civil registry ng sa likod ng birth certificate. Kasi alam mo doon, the surname of the child is changed to the surname of the father pursuant to Republic Act 9255. Ayun. Kung meron pong apelido doon ng maternal surname, kasi po pagka pinanganak ang bata na hindi mo kasal, ang gagamitin yung apelido yung mother. Automatic po yun. Ay hindi po papalitan yun, pero annotate po ng local civil registry na the surname of the child is changed to the surname of the father pursuant to Republic Act 9255.
Ayun, no, maliwanag po. At ito po walang requirement, regardless of yung age ng bata. No? Walang requirement. Walang requirement. Yun nga lang, pag may off-age na siya, kailangan din niya pumunta sa local Ibig civil sabihin po, pagka 18 years old ka, taas po kinakailangan po ng consent ng 18 years old na yun na gamitin ang apelido ng tatay. Sige po, maliwanag na. Ayun, I'm sure maraming nakaintindi or nakarelate na naman doon sa ganyang usapin dahil yung iba hindi pa rin alam po yung kasi yung iba yung pa rin lumang batas ang alam, pero ito may bago na po tayong batas na pwede nang gamitin ng isang illegitimate child yung apelido ng kanyang ama. Provided kailangan may acknowledgement, merong Affidavit. kompleto lang ng requirements. Okay? Sige po, Attorney Fred Lim, okay na tayo. Pwede tuloy tayo. Nakatibo yung aking tiyuhin na si Tito Louie, birthday niya ngayon, sa lola ko. Ayun, hello po. Taga saan ba yun, Attorney Lim? Sa Caloocan. Caloocan, ayan. Ikaw naman, Attorney Pierre, yung mga fans sa USC. Tumamit Nabati ko ka? yung Mr. RJ na ayan, papa. dito ka tumingin. Ayan. Nabati ko rin yung mga fans ko kung meron. Nabati ko yung mga kliyente ko na magandang umaga. Mukhang nagiging ano ka ngayon, kolehiyala killer, Sige po, Attorney Pierre Salinas, Webis po ulit, babalik ang Law Center ni Kuya. Maraming po salamat, bye-bye. At ang good morning, Kuya, babalik pa rin po dyan na kayo.